Umarangkada na ang Day 13 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung saan sumalang si dating COA State Auditor Attorney Roderick Wamil sa mga tanong ng Senator Judges. Yan ang umaarangkadang balita ni Angela Babad live. Angela. Niya 75 million pesos o mahigit kalahati ng 125 million na confidential funds ng Office of the Vice President ang itinuturing na questionable. Ayon yan kay Attorney Roderick Wamil ng COA. Lumabas ito anya sa 845 acknowledgement receipts na may kanya-kanyang issue sa pirma at petsa ng pagkakatanggap. First time anya ito sa loob ng 10 taon sa ICFAO at sa mahigit 30 ahensya na kanyang nai-audit. December 21 to 31, masasabi mo bang standard practice yan ng iba pang mga ahensyang iyong na-audit? Hindi ko po siya masasabing in standard practice since ito po yung kauna-unahang beses na puro AR po yung sinamit sa amin. Binusisi rin ni Senator Judges Amy Marcos at Risa Ontiveros ang definisyon ng accountable officers o kung sino ang dapat na responsable sa mga confidential fund. So, ang tanong dito, sino ang accountable officer dito sa sitwasyon na to? Kasi ang liwaliwanag na hindi naman si Vice President ang payee. That is not entirely correct po, Your Honor. Because under the joint circular, it shall be the responsibility of the head of the agency first to approve yung cash advance. Pangalawa, to Oo oversee yung agency-wide utilization. Pangatlo, to ensure compliance with the joint circular. Kasama na rin dito yung pagtatanong ni Senator Risa Ontiveros patungkol nga doon sa definition pa rin ng accountable officer dahil anya according sa Government Accounting Code ay ang head of the agency pa rin ang responsable dito. Bukod dito, question rin ni Senator Ontiveros ang mga gamot na ibinigay di umano bilang reward sa mga informant na unang beses ding naitala sa audit report. Normal po ba iyon na gamot ang kapalit ng intelligence information? Hindi po siya normal po, Your Honor. Hindi normal. Naranasan niyo na po ba ito dati na gamot ang bayad para sa impormasyon? Hindi pa po. First time po dun sa may OBP po, Your Honor. Samantala, uminit naman ang diskusyon sa pagsalang ng kasunod na testigong si Sailin Del Campo dahil sa usapin ng stipulations. Hindi kasi pumayag ang depensa na i-admit bilang facts ang nasa 10 exhibits. Sa kabuuan, nasa 4,492 na dokumento ang tinanggihan ng depensa. Kabilang na ang 845 acknowledgement receipts na na-turn over ng ma-assign si Wamil sa ibang departamento ng COA noong February 2023. Dahil dito, iniutos din ni Presiding Officer Cheese Escudero na mag-usap ang dalawang kampo sa petsa at oras para sa pagkukumpara ng mga dokumento. Samantala sa usapin naman ng motion ng prosekusyon sa paglilipat ng exhibit marking sa ilang bahagi ng Las Cañas affidavit, bagamat ito ay pinayagan ni Presiding Officer Escudero, kanyang isinaad na ito ay purely mechanical and ministerial act. Granted din ang motion ng prosekusyon para sa judicial notice patungkol sa nangyaring House hearings, pero bilang patunay lamang na nangyari ang mga nasabing pagdinig. Niya, magpapatuloy nga ang pagtayo naman ni Sailin Del Campo sa darating na Lunes, August 10. Maraming salamat, Angela Babad.